Brad, maling-mali na tinanggap mo ang isang babae na bumuka ka sa ibang lalaki. Bro, you need to be higher than your pleasure. Gusto mo ng real talk, Brad? Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay yung nararamdaman niya. Hindi pa ba malinaw sa'yo na hindi na the same ang nararamdaman niya sa'yo? She is framing you, bro. Bakit ayaw niya sa'yo? Bakit nanlalamig siya sa'yo? Sabi mo, pumunta si babae sa bahay ni lalaki. Hindi mahalaga kung ano nararamdaman mo. Ang mahalaga kung anong nagagawa mo. Hey, what's up guys? Good morning! It's your boy, Sublado Boto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-DM sa atin. So, itong ropa natin may problema, of course, sa kanyang girlfriend. So, itong ropa natin, lately daw, nararamdaman niya, yung EA niya, parang nanlalamig. Parang hindi na kagaya ng dati. Tapos, meron daw siyang pinagseselosan na lalaki. At instead daw, na iwasan niya yung lalaki, nakipag-break si babae. Sheesh! See, guys? Nakikita nyo, pag masyado kayong patay na patay sa babae, wala kayong control sa emotions nyo. Kayo ang kinokontrol ng emotions nyo. Wala kayong magawa na ngayon na siya ay nakikipag-usap sa ibang lalaki. Kasi nga, balot na balot kayo ng imahinasyon nyo at ng nararamdaman nyo. Mga ropa, ilang beses ko bang uulitin, kung lalaki ka, dapat marunong kang kumontrol ng nararamdaman mo. Hindi pwede na lagi kang nakabase kung ano ang feelings mo. Bilang lalaki, tayo nga ang naglilid sa mga babae. Tayo ang nagsasabi kung anong makakabuti para sa relasyon natin. Pero kung ikaw, puro ka emosyon, puro ka feelings, puro ka selos, puro ka frustration, wala rin mangyayari. Dalawa lang ang choice mo. Either tanggapin mo na ganyan ang ugali niya, or you can walk away. I-tolerate mo, or you can walk away. Kasi ang babae, hindi ka irerespeto hanggat nakikita niya na takot ka na mawala siya. Ang babae, hindi confident sa'yo, lalo na pag ikaw yung patay na patay sa kanya. Kaya nga ulang beses ko uulitin, at sinabi ko na to ng maraming beses sa ibang content natin, dapat ang babae ang naghahabol, not literally naghahabol. What I mean to say, ang babae ang mas patay na patay sa'yo. Kumbaga, ikaw ang may leverage, hindi siya yung may leverage sa relasyon. Yung nararamdaman niya na pag ikaw ang nawala, wala siyang makakahanap ng kagaya mo. Pero pag ikaw ang lalaki na takot mawala ang isang babae, ang tanging kinukommunicate mo is wala kang ibang options and you are nothing without her. Gets? So sa ating mga lalaki, dapat matuto tayo, uulitin ko, na kontrolin ang emotions natin. Kasi kung hindi mo makontrol ang emotions niya, how can you control yung situation na gusto mo? Tandaan mo, lahat ng sitwasyon pwedeng mag-fall diyan sa nararamdaman mo. Kung lagi ka nagseselos, of course, anong outcome niyan? Lagi ka mapoprostrate. Pag lagi ka mapoprostrate, anong outcome niyan? Lagi ka magagalit. Pag lagi kang galit, ano magiging outcome niyan? Pwede ka maparanoid. Pag lagi kang paranoid, ano pwede maging outcome niyan? Nag-iiba yung realidad mo. So sa mga ropa natin, gusto nyo ba yung ganun? Kaya ito ang nangyari sa ropa natin. Instead na sundin nung babae si ropa natin, ang ginawa ni babae, nakipaghiwalay sa ropa natin. Diba? It's unfair. Ang gusto ko lang naman maayos na relationship. Ang gusto ko lang naman sumunod ka. Yun nga, iba ang logic ng babae sa logic ng lalaki. The more na lagi ka nagbibigay ng atensyon, the more na tinotolerate mo yung mga kabulshitan niya, the more na nawawalan siya ng respeto sa'yo. Nagigets mo ba? Pero kung ikaw yung lalaki na pinararamdam mo sa kanya na sige, mawala ka, ikaw ang nawalan, hindi ako. Kung ikaw yung lalaki na pinaparamdam mo sa kanya na hindi siya kawalan dahil siya isang marot na babae, do you think she will feel the same? Do you think gagawin niya yung mga ginagawa niya sa'yo ngayon? Hindi!
Kasi alam niya wala siya mahahanap na kagaya mo. 'Di ba? Ikaw ang lalaki, ikaw ang kokontrol sa relasyon, hindi siya. Bilang lalaki, ano yung sinasabi ko sa inyo? Hindi mahalaga kung ano nararamdaman mo. Ang mahalaga kung anong nagagawa mo. Gets mo? You need to learn how to walk away. Yung mga ganyang babae, hindi mo na mapipigilan yan sa pangaharot nila. Dahil una pa lang ng relasyon or early stage pa lang ng relationship, maybe hindi na ganun kataas ang pagtingin niya sa'yo. Or maybe nagkamali siya ng pagpili sa'yo. Sabi mo, pumunta si babae sa bahay ni lalaki. Tapos ano sabi mo? Merong nangyari. At ang pinaka-worst, tinanggap mo pa, Brad. What the fuck are you talking about? Anong klase yan? Eh di mas lalong nawalan ng gana sa'yo si Ea. Eh di mas lalong nawalan ng respeto sa'yo si Ea. Brad, hindi ka na niya nire-respeto. Tapos pinayagan mo pa siyang bumalik sa'yo. I don't think na gusto niyang bumalik sa'yo. Ikaw lang ang makulit. Yun ang nakikita ko. Makulit ka kasi ayaw mo siya mawala. So ngayon tinanggap mo kahit may nangyari sa kanila. I doubt na pinagsisisihan niya yung ginawa niya. Ang nakikita ko dito is, since tinanggap mo siya ulit, uulitin niya lang ulit yun. Siguro sasabihin niya sa sarili niya, okay, since nalaman mo at hindi ka nag-walk away at hindi mo ko iniwan, then wala na akong dapat paitago. Brad, come on man, wake up. Yung mga ganitong babae, walang kayang ibigay sa'yo kundi problema. Naiintindihan mo ba? Etong babae na to ay walang pakialam sa'yo. Kaya nga sa mga lalaki dyan, sa mga ropa natin, can you please step back and think of it? Anong pinaggagawa mo? Bakit umaarte ng ganito ang Ea mo? Bakit ayaw niya sa'yo? Bakit nanlalamig siya sa'yo? Bakit late siya mag-reply? Kasi nga, masyado kang clingy, masyado kang childish, masyado kang pabebe, mas pabebe ka pa sa kanya. Nag-i-sleep call kayo for what? Tell me, anong nakukuha mo sa sleep call? Na hindi mo ba alam, at the end of the day, pag sobrang ginagawa nyo na yun, nawawala na siya ng gana. Because wala nang surprises, because wala nang mystery. Kasi nilapag mo na lahat ng dapat mong ilapag. Maling-mali na ilalapag mo or ipaaalam mo sa kanya lahat ng nasa sayo. Wala ka ng card, bro. The only card that you have is please her. To please her na wag siyang mawala. To please her na sana sumunod siya. To please her na sana wag kanyang lokohin. Come on, man. She is framing you, bro. She is framing you sa mga bagay na gusto niya. Inalaw mo siya na mag-cheat sa'yo. At ngayon, tinanggap mo pa. Do you think pinagsisisihan niya? No, it's not. Hindi siya nagsisisi. Hindi ko na uulitin. No, that's bullshit. Pag ganun ang inisip mo, you are fucking delusional, bro. You are clouded with your emotions. Balot na balot ka ng iyong nararamdaman na hindi mo na alam kung ano ang realidad, Brad. Kaya nandito nga si Sublado Moto para gisingin kayo ng mga nababalot ng mga nararamdaman nyo na hindi naman nakakatulong sa inyo at the end of the day. Brad, ilang beses ko na sinasabi sa inyo to. Ang trabaho ng babae sa relationship is to stay loyal and faithful. Yun na lang ang pinakadapat niyang gawin, magstay faithful, because lahat ng provision and protection makukuha niya sa atin, tama? Pero kung hinayaan mo siyang lokohin ka at pagpabembang sa iba, then there's something wrong with you. Hindi pa ba malinaw sa'yo na hindi ka the best? Hindi pa ba malinaw sa'yo na ayaw niya na sa'yo? Hindi pa ba malinaw sa'yo na hindi na the same ang nararamdaman niya sa'yo? At hindi pa ba malinaw sa'yo na wala kang binatbat sa lalaking gusto niya ngayon? Nagigets mo ba ako, Brad? I hope sa mga ropa natin dyan, magsilbi sana tong aral sa atin na pag masyado tayong clingy sa babae, nawawalan sila ng gana. At maraming beses ko na sinabi to at paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, ikaw ang lalaki, ikaw ang maglilid ng relationship. Pag ang babae niloko ka, ibig sabihin wala kang kayang i-provide na maganda sa buhay niya, or hindi ka the best kagaya ng gusto niya. It will never be the same anymore, Ropa. Kahit nasabihin mo at sabihin niya, magbabago na ako, patawarin mo ko, that's BS. Hindi kailanman kayang magbago ng babae kung nagawa na niya ng maraming beses. Hindi
hindi kailanman kayang magbago ng isang babae dahil ang pinag-uusapan natin dito ay yung nararamdaman niya, hindi yung nararamdaman mo. Uulitin ko, pag ang babae nagloko, nag-cheat, nagbabembang sa iba, ilagay mo sa isip mo na dapat mandiri ka na. Gusto mo ng real talk, Brad? Real talk, Brad. Mandiri ka na. Dahil kailanman, yung madikitin nga lang yung natin, galit na galit tayo. Yung magsuot nga lang siya na medyo maikli, naiinis tayo. Yung meron lalaki lang na mag-hi sa kanya o may kumausap sa kanya, we are very fucking territorial. Yung pang may bumembang na iba, gumising tayo, Brad. Gumising tayo, mga ropa. Hindi tayo dapat na mamanipulate ng mga ganitong klaseng babae. I know, kasalanan din natin because we allow it. Kung pipili ka ng babaeng talagang alam mong matino at hindi dahil pumili ka dahil sa kalungkutan mo lamang, hindi mangyayari to. Maraming lalaki kaya gine-girlfriend ng babae, either they are sad, either they are nape-pressure sila kasi yung mga tropa nila may girlfriend, nape-pressure sila kasi ang tagal na nilang walang girlfriend, nape-pressure sila kasi wala silang bembang. Bro, you need to be higher than your pleasure. You need to be higher than your emotions. Kailangan mas mataas ka mentally, emotionally. Huwag kang papatalo sa pleasure mo. Huwag kang papatalo sa inggit mo. Huwag kang papatalo sa pressure mo. Kaya mga ropa, sana naiintindihan nyo yung sinasabi ko rito dahil hindi para sa akin to, kundi para sa atin to. Kahit sino na nasa sitwasyon ng ropa natin, of course, same ng mararamdaman. Brad, maling-mali na tinanggap mo ang isang babae na bumuka ka sa ibang lalaki. Maling-mali na pinatawad mo ang isang babae na niloko ka sa kabila ng yung pagsisilbi. Pinagsilbihan mo siya, binigay mo sa kanya ang relasyon na gusto niya, pero nagawa niya pa rin tumingin sa iba. So mga ropa, iiwanan ko sa inyo itong content na to at pwede ba panoorin nyo ng maraming beses, lalong-lalo sa Europa. Kasi hindi kailanman or kahit kailan, kung ganyan ang pag-iisip mo or ganyan ang mindset mo, kahit sinong babae ang makalaguyo mo or makarelasyon mo, same pa rin ang mangyayari. Okay? So lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Sana may natutunan kayo. At sana talagang nag-sink in sa inyo lahat ng sinabi ko. And bye-bye. Show love. And peace out.